Rason nga lang ba ng mga hihirap ang kasabihang, hindi mo kailangan ng pera para maging masaya? Okay? Tapos na tayo sa usaping diploma o diskarte. Ang tagal din ng debate na yun, no? At ngayon ay mas na-open na naman ulit dahil sa ating opinion tungkol sa money can't buy happiness. Ito ay dahil sa vlog interview ng Kapinpin Brothers. Although, nagpahayag din naman ng Kapinpin na kinulang ang context sa nasabi nila, pero hindi naman daw talaga yun ang intention nila kung bakit nila nasabi na masaya pa rin naman sila kahit nung mahirap sila. Basta ganun na yun. Disclaimer lang, hindi ito tungkol sa Kapinpin ha. Ginamit lang nating reference ang nangyaring issue dahil sa nasabing interview para mapag-usapan din natin ang sarit-saring anggulo tungkol sa bagay na to. At paalala lang friend, kung naghahanap ka ng sagot ng tama o mali sa videong ito tungkol sa argumentong yan, ngayon pa lang, sinasabi ko na wala. Wala kang mahahanap na tama o mali na sagot sa usaping ito dahil ito ay subjective. Ibig sabihin, magkakaiba tayo ng perspective sa mga bagay na yan. Maaaring number 6 sa paningin mo sa anggulo mo pero para sa akin, number 9 ang paningin ko. Pero pareho lang tayo ng numerong tinitignan. Ang weird ng number na example ko, 6 at 9. Gets mo? Balik na tayo sa topic, baka iba ang mapag-usapan. The saying, money can't buy happiness reflects the idea na kahit gaano karami ang pera mo, hindi ito automatic na magdadala ng tunay at pangmatagalang happiness. Of course, may malaking role ang pera sa buhay natin. Ito ay nagbibigay ng comfort, security, at mas maraming opportunities para ma-achieve natin ang mga goals natin. Pero habang tumatagal, nakikita rin natin na may limitasyon ang kapangyarihan ng pera pagdating sa happiness. Well, totoo. Importante ang pera dahil ito ay nagbibigay ng kakayanan para matugunan yung mga pangangailangan natin. Nakakabayad tayo ng bills, nakakabili ng pagkain, at nagkakaroon ng mga bagay na nakapapasaya sa atin tulad ng gadgets, damit, at iba pang mga luho. Masarap din naman kasi ang pakiramdam ng financial security. Yung hindi ka na-stress sa kakulangan ng pera at may peace of mind ka dahil alam mong stable ang buhay mo. Ang pera rin ang nagiging daan para magkaroon tayo ng mga karanasan sa buhay tulad ng travel, hobbies, at mga activities na nagpapayaman sa ating buhay. Kaya lang kasi sa panahon ngayon, buti pa yung pera may tao, pero yung tao walang pera. Pero beyond a certain point, hindi na sapat ang pera para punan ang mga emotional needs natin. Hindi kayang bilhin ng pera ang tunay na koneksyon sa ibang tao. Ang pagmamahal, pagkakaibigan, at pamilya. Pag may dumadating na panahon ng pagsubok, hindi yung dami ng pera mo ang makakatulong sa'yo, kundi yung suporta ng mga taong mahalaga sa'yo. Kaya kahit pa napakayaman mo, kung wala kang malalim at meaningful na relationship, maaring maging malungkot at empty pa rin ang buhay mo. Bukod sa relationship, mahalaga rin ang pagkakaroon ng purpose o layunin sa buhay. Ang pagkakaroon kasi ng pera ay isang goal. Pero kapag nakuha mo na ito, what's next? Ano ang susunod? Kasi kung umiikot ang buhay mo sa pagkita lang ng pera, maaaring darating ang panahon na magtatanong ka sa sarili mo kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng buhay mo. What's your purpose? What's next? Maraming tao ang nagsasabi na ang fulfillment ay hindi nagmumula sa dami ng pera, kundi sa pakiramdam na may kabuluhan ang ginagawa nila. Yung pakiramdam na nakakatulong ka sa iba, may kontribusyon ka sa mundo, at may dahilan para bumangon ka araw-araw. Ang happiness ay madalas din nagmumula sa mga simpleng bagay. Yung mga bagay na hindi mo na kailangan ng malaking pera para ma-enjoy mo. Tulad ng quality time with your loved ones, ang pagmamahal ng pamilya, mga meaningful conversations, at yung satisfaction ng paggawa ng mga bagay na mahalaga sa'yo. Kasi friend, kahit gaano ka kayaman, kung hindi mo ito napapansin o na-appreciate, maaaring maging hindi kumpleto ang happiness mo. So sa mga nagsasabing di sila masaya sa pera, willing po akong tanggapin yan para di na po kayo mamroblema pa. Joke lang. Isa pang aspeto ng happiness ay yung pagkakaroon ng balance sa buhay. Ang pagtatrabaho para kumita ng pera ay mahalaga naman. Pero kung sobra-sobra na ito at wala ka ng oras para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay, maaaring mawalan ng balanse ang buhay mo. Minsan, sa sobrang focus natin sa pera, nakakalimutan natin ang ibang mga aspeto sa buhay natin na mas mahalaga sa long-term happiness.
Ang pera ay isang tool, isang paraan para mas ma-enjoy ang buhay. Pero hindi dapat ito ang maging tanging sukatan ng success at happiness. In summary, money is undeniably important and it can provide many of the comforts and opportunities that contribute to a happier life. However, real happiness goes beyond financial wealth. It comes from meaningful relationship, a sense of purpose, personal growth, and the ability to appreciate the simple joys in life. Ultimately, while money can create the conditions for happiness, it is not the ultimate source of it. So money can still make you happy, but no guarantee of satisfaction or contentment. Well, just a friendly reminder.